Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod upang samahan kayo sa isang panibagong paglalakbay, isang kwentong aantig sa kaibuturan ng ating mga puso. Madalas nating isipin na ang ating kapalaran ay nakasulat na sa ating mga palad, itinadhana ng dugong nananalaytay sa ating mga ugat. Pero paano kung ang tunay na landas patungo sa ating tahanan ay hindi pala matatagpuan sa pangalan, kundi sa tibok ng isang pusong puno ng pag-asa at tapang? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Hiraya. Ang matinis na tunog ng doorbell ay tila sumugat sa katahimikan ng nag-aapoy na hapon. Nakatayo sa harap ng isang higanteng bakal na tarangkahan si Hiraya, 10 taong gulang. Payat ang katawan at yakap-yakap ang isang lumang bag na gawa sa katsa. Sa taas ng tarangkahan, nakaukit ang maniningning na letrang Sen na para bang simbolo ng isang mundong hindi niya kailanman inakalang papasukin. Ilang saglit pa, bumukas ang maliit na pinto sa gilid ng gate. Isang babaeng nakaunipormeng puti ang sumalubong sa kanya. Walang ngiti, walang salita. Sinenyasan lang siyang sumunod habang naglalakad sa malapad na hardin na napapalibutan ng mga bulaklak na hindi niya mapangalanan. Lalong lumiliit ang pakiramdam ni Hiraya. Ang luma niyang tsinelas ay halos nahihiyang tumapak sa makinis na daan ng bato. Kumakalam ang kanyang sikmura, hindi dahil sa gutom, kundi sa pinaghalong kaba at takot. "Inay, pangako po gagalingan ko," bulong niya sa hangin na para bang naririnig siya ni Dalisay mula sa kanilang munting barong-barong sa Baryo Abo. Dinala siya sa loob ng mansyon, sa isang salas na mas malaki pa sa kabuuan ng kanilang bahay. Ang sahig ay kumikinang na parang salamin at ang mga muebles ay mukhang maselan at mamahalin. Doon, sa isang silyang may mataas na sandalan, nakaupo ang isang matandang babae. Puti na halos ang lahat ng kanyang buhok, nakasuot ng simpleng bestida, ngunit ang kanyang mga mata ay matalas. Tila kayang basahin ang pinakatatago mong lihim. "Magandang hapon po," nanginginig na bati ni Hiraya. Sabay yuko. "Ikaw si Hiraya?" tanong ng matanda. Ang boses nito'y mahinahon ngunit may bigat. "Opo, ako si Doña Liwayway Santiago, ang may-ari ng bahay na ito." Tumayo ito at lumapit sa kanya. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa. 10 taon ka pa lang. Kaya mo na bang magtrabaho?" "Kaya ko po." "Sanay po ako sa gawaing bahay," mabilis na sagot ni Hiraya. Takot na baka paalisin siya. Kailangan niya ang trabahong ito. Kailangan ng pamilya niya ang perang kikitain niya. Tumango si Doña Liwayway. "Ang gusto ko lang ay malinis ang bahay at masunurin ka. Pero may isa pa akong kondisyon." Natigilan si Hiraya. "Magtatrabaho ka sa umaga. Pero sa gabi, dapat kang mag-aral. Papapasukin kita sa night class sa public school dito malapit. Gusto mo ba yon?" Isang malakas na kabog ang naramdaman ni Hiraya sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Mag-aral? Ang salitang iyon ay isang pangarap na matagal na niyang ibinaon sa limot. Mula nang tumigil siya sa pag-aaral para tulungan ang kanyang inay Dalisay at ang kinakapatid na si Dante, hindi na niya inasahang makakahawak pa siyang muli ng lapis at papel. "Gusto po," halos pabulong niyang sabi. At sa unang pagkakataon mula kaninang umaga, isang ngiti ang unti-unting namuo sa kanyang mga labi. "Pangarap ko po talagang makapag-aral." Isang kakaibang emosyon ang dumaan sa mga mata ni Doña Liwayway. Isang saglit na lungkot na agad ding nawala. "Mabuti. Mag-umpisa ka na. Linisin mo ang alikabok sa mga muebles na yan." Buong sigla namang kumilos si Hiraya. Ang pagod at kaba ay napalitan ng panibagong lakas. Habang abala siya sa pagpupunas sa isang maliit na mesa, sumabit ang suot niyang kwintas sa gilid nito. Sa isang maliit na kalansing,
Bumagsak sa makintab na sahig ang isang locket na pilak. Mabilis niya itong pinulot, ngunit huli na ang lahat. Nakuha nito ang atensyon ni Doña Liwayway. Ano yan? Itinago ni Hiraya ang locket sa kanyang palad. Wala po. Kwintas ko lang po. Patingin ako, iha. Dahan-dahan. Inabot ni Hiraya ang locket. Binuksan ito ni Doña Liwayway. At doon, ang mundo ng matanda ay tila huminto. Sa loob ng maliit na locket, may larawan ng isang binatang nakangiti. Isang ngiti na kilalang kilala niya. Isang mukha na araw-araw niyang tinititigan sa mga lumang litrato sa kanyang kwarto. Ang mukha ng kanyang nawawalang anak, si Ignacio. Napasinghap si Doña Liwayway. Ang kamay niyang may hawak sa locket ay nagsimulang manginig. Ang kaninang matalas na mga mata ay napuno ng gulat at pagkalito. Saan mo nakuha ang locket na iyan, iha? Tanong niya. At ang kanyang boses ay basag at nanginginig. Naramdaman ni Hiraya ang pagbabago sa timpla ng matanda. Hinawakan niyang mahigpit ang locket na para bang iyon ang tanging bagay na nag-uugnay sa kanya sa mundo. Nangingilid ang kanyang mga luha habang sumasagot, "Pamana po ito ng aking ama." Bago siya pumanaw, ang mga salitang binitiwan ni Hiraya ay tila mga aninong gumapang sa loob ng malawak na salas. Nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Ibinalik ni Doña Liwayway ang locket kay Hiraya, ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig dito. Sinusuri ang bawat detalye ng mukha sa larawan. Imposible. Paanong ang larawan ng kanyang anak na si Ignacio ay mapupunta sa isang batang hindi niya kilala? Ang iyong ama, paano siya pumanaw? Mahinang tanong ni Doña Liwayway, habang pinipilit na pakalmahin ang nagwawalang damdamin. Umupo si Hiraya sa sahig, sa tabi ng balde ng tubig. Sabi po ni inay, matagal na po siyang wala. Sa probinsya pa po kami noon. Naaksidente daw po siya sa construction. Ito na lang po ang tanging alaala niya sa akin. Konstruksyon? Ang kanyang anak na si Ignacio ay isang pintor, isang alagad ng sining. Hindi ito kailanman humawak ng martilyo para magtrabaho. Ngunit ang mukha sa locket ay hindi maipagkakaila. May mali. May isang piraso ng palaisipan na hindi umaakma. Pinagmasdan ni Doña Liwayway ang bata. Ang payat na katawan, ang kulay kapeng mga mata na puno ng lungkot. Ngunit may bahid ng determinasyon. Mayroon bang kahit anong bahagi ng batang ito na nagpapaalala sa kanya kay Ignacio? O baka naman dala lang ito ng kanyang pangungulila? Sige na, magpatuloy ka na sa iyong gawain, sabi na lang niya. At tumalikod para itago ang namumuong pagkalito sa kanyang mukha. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Doña Liwayway. Nagpabalik-balik siya sa kanyang silid-aklatan. Hawak ang isang naka-frame na litrato ni Ignacio. Ang ngiti, ang hugis ng mga mata, at parehong-pareho. Sa loob ng halos 20 taon, hinanap niya ang kanyang anak. Nag-iwan siya ng mensahe sa mga kaibigan. Kumuha ng pribadong investigador. Ngunit para itong bulang naglaho matapos nilang magkaroon ng matinding pagtatalo. Isang pagtatalo na ngayon ay pinagsisisihan niya ng husto. Kinaumagahan, mas maaga siyang nagising. Nakita niya si Hiraya sa kusina. Tahimik na kumakain ng pandesal na isinasawsaw sa kape. Sa tabi nito, may isang notebook at lapis. Sinusubukan nitong kopyahin ang mga letra mula sa isang lumang dyaryo. Isang kurot ang naramdaman ni Doña Liwayway sa kanyang puso. Hiraya, tawag niya. Pagkatapos mong mag-almusal, maligo ka't magbihis. Ihahatid kita sa eskwelahan para mag-enroll. Ang mga mata ng bata ay nanlaki sa tuwa. Talaga po, Lola Feli? Hindi. Iyon ang pangalan ng dating kasambahay. Doña Liwayway po? Huwag mo na akong tawaging Doña. Lola Liwayway na lang. Ito ang unang pagkakataon na may ngumiti sa kanya. Nang ganoon, isang ngiting dalisay at puno ng pasasalamat. 9:00 ng umaga,
Magkahawak kamay silang naglakad palabas ng tarangkahan ng Villa Sinag. Si Hiraya ay suot ang pinakamaganda niyang damit, isang luma, ngunit malinis na bestida. Ang kanyang puso ay umaawit sa tuwa. Ito na ang simula ng kanyang pangarap. Ngunit sa kanilang paglabas, isang anino ang tila humarang sa sikat ng araw. Isang lalaking may maitim na balat, gusot ang damit, at amoy alak ang biglang sumulpot sa kanilang harapan. Ang mga mata nito'y mapupungay ngunit may bagsik. Ang ngiti sa mga labi ni Hiraya ay biglang naglaho, napalitan ng takot. "Dante?" Nanginginig niyang sabi. Ang lalaki, ang kanyang kinakapatid na si Dante Marasigan, ay ngumisi. Aba, mukhang nagpapasarap ka na dito, Hiraya. Nasaan ang sweldo mo?" "Akina, wala pa po. Kakasimula ko pa lang po kahapon," sagot ni Hiraya. Nagtatago sa likod ni Doña Liwayway. "Sinungaling!" sigaw ni Dante. Hinablot niya ang braso ng bata. "Huwag mo kong lokohin. Ibigay mo sa akin ang bayad. Bitawan mo ang bata." Mariing sabi ni Doña Liwayway. Humakbang siya paharap para protektahan si Hiraya. "Sino ka?" Tiningnan siya ni Dante mula ulo hanggang paa. Isang mapanlibak na tingin. "At sino ka naman, matanda? Amo ka ba niya? Kung ganoon, ikaw ang magbigay sa akin ng pera. Wala kang karapatang hingin ang pera ng batang ito." Matigas na sagot ni Doña Liwayway. "At mula ngayon, ako na ang hahawak ng sahod niya para masigurong mapupunta ito sa pag-aaral niya. Ihahatid ko siya para mag-enroll." Sa narinig, isang malakas na tawa ang kumawala mula kay Dante. "Mag-aral? Ha! Ang batang ito ay ginawa para magtrabaho, hindi para magsayang ng oras sa eskwelahan. Ang obligasyon niya ay magpadala ng pera sa pamilya. Ang edukasyon ay karapatan niya." Giit ni Doña Liwayway. Naningkit ang mga mata ni Dante. Ang kanyang tawa ay nawala, napalitan ng isang mapanganib na ngiti. Dahan-dahan, may dinukot siya mula sa bulsa ng kanyang pantalon, isang lukot-lukot at naninilaw na papel. Isang birth certificate. Iwinagayway niya ito sa harap ng mukha ni Doña Liwayway. "Gusto mong maging bayani, matanda? Gusto mong protektahan ang batang ito?" Nanunuyang sabi niya. "Baka gusto mo munang basahin ito at alamin kung sino ba talaga ang batang ito." Ang naninilaw na papel sa kamay ni Dante ay tila isang bandila ng kanyang kapangyarihan. Tiningnan ito ni Doña Liwayway, pilit inaaninag ang mga nakasulat. Ngunit bago pa niya ito makuha, mabilis itong itinago pabalik ni Dante sa kanyang bulsa. "Wala kang pakialam sa pamilya namin," sabi ni Dante, sabay duro kay Doña Liwayway. "At ikaw?" Bumaling siya kay Hiraya na nanginginig sa takot. "Umuwi ka mamaya pagkatapos ng trabaho mo. May pag-uusapan tayo." Pagkasabi noon, tumalikod na ito at naglakad palayo, nag-iwan ng isang mabigat na ulap ng pagbabanta. Nawala ang lahat ng pananabik sa puso ni Hiraya. Ang pangarap na itinayo niya sa loob ng isang gabi ay gumuho sa isang iglap lang. Alam niya kung anong ibig sabihin ng pag-uusapan namin ni Dante. Nangangahulugan iyon ng sigaw, paninisi, at kung minamalas pa, masasakit na salita mula sa kanyang inay Dalisay na takot sa lalaki. "Huwag kang matakot, Hiraya," sabi ni Doña Liwayway. Hinawakan ang balikat ng bata. "Hindi kita pababayaan." Ngunit sa mga mata ni Hiraya, ang pangako ay tila walang bigat kumpara sa takot na dala ni Dante. Kinagabihan, gaya ng inaasahan, ang Baryo Abo ay naging saksi sa galit ni Dante. "Ano itong nabalitang ko? Mag-aral ka?" sigaw niya, kasabay ng malakas na pagbagsak ng kamao niya sa maliit na lamesa. Si Dalisay ay nakasiksik sa isang sulok. Yakap ang dalawa pa nilang maliliit na anak. Ipinakita ni Hiraya ang kanyang test paper mula sa dati niyang eskwelahan, isang perpektong score sa math. "Inay, kaya ko naman po pagsabayin. Gusto ko po talaga,
Hindi na niya natapos ang sasabihin. Hinablot ni Dante ang papel at pinunit ito sa kanyang harapan. Ang mga piraso ng pangarap ay isa-isang nahulog sa maruming sahig. Wala ng pag-aaral. Simula ngayon, pagkatapos ng trabaho mo sa mansyon, didiretso ka sa palengke para tulungan si Aling Nena sa pagtitinda. Naiintindihan mo? Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumango. Habang pinipigilan ang mga luhang nagbabadyang tumulo, tumingin siya kay Dalisay. Naghahanap ng tulong, ngunit ang ina ay umiwas lang ng tingin. Ang mga matay puno ng takot at pagkatalo. Nang gabing iyon, hindi makatulog si Hiraya. Ang mga salita ni Dante ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang kanyang notebook at ang napulot na pira-pirasong test paper. Lumabas siya sa maliit na beranda, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan at sinubukang pagdugtong-dugtungin ang kanyang nasirang pag-asa. Bigla, isang anino ang tumakip sa kanyang liwanag. Napatingala siya, handa nang tumakbo sa pag-aakalang si Dante iyon. Ngunit si Doña Liwayway ang nakatayo roon, may dalang isang maliit na lampara. Sa kabilang kamay nito, may isang kahon ng bagong krayola at isang makapal na notebook. Mas maganda ang liwanag dito, mahinang sabi ng matanda. Inilapag niya ang lampara at ang mga gamit sa tabi ni Hiraya. Mag-aral ka, babantayan kita. Sa sandaling iyon, ang mga luhang kanina pa pinipigilan ni Hiraya ay bumuhos na. Hindi iyon luha ng kalungkutan, kundi luha ng pasasalamat. Sa gitna ng kadiliman, may isang taong handang maging ilaw para sa kanya. Kinaumagahan, may isa pang bisita sa Villa Sinag. Ipinatawag ni Doña Liwayway si Miss Diwa Cruz, isang social worker mula sa lokal na DSWD. Isinalaysay niya ang lahat ang pananakot ni Dante, ang pagnanakaw ng sahod, at ang misteryosong birth certificate. Maaari po ba nating makita ang birth certificate na iyon, Doña Liwayway? Tanong ni Diwa. Ang kanyang mukha ay seryoso. Iyon nga ang problema. Iwinagayway niya lang ito at hindi ipinakita ng maayos, sagot ng matanda. Pero may isa pa akong hinala. Ipinakita niya ang locket. Kinunan ni Diwa ng litrato ang locket. At ang birth certificate na dala ni Hiraya, isang kopya na itinago ni Dalisay. Agad niyang napansin ang isang bagay. May problema po dito, sabi ni Diwa. Nakakunot ang noo. Ang apelyido ng ina, Lagdameo. Pero ang apelyido ng bata ay nakasulat din na Lagdameo. Walang pangalan ng ama na nakalagay at ang lugar ng kapanganakan ay hindi matukoy. Ito ay highly irregular. Parang pilit na tinago ang ilang impormasyon. Sakto namang dumating si Dalisay para sunduin ang sweldo na ngayon ay idinidiretso na ni Doña Liwayway sa kanya. Hinarap siya ni Diwa Cruz, Ginang Dalisay. Maaari niyo po bang ipaliwanag kung bakit ganito ang itsura ng birth certificate ng inyong anak? Namutla si Dalisay. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Ano po, kasi? Mahirap lang po kami noon. Nagulo po ang mga papeles. May mga bagay po akong binago para lang. Hindi niya matapos ang kanyang sasabihin. Biglang nagring ang telepono ni Doña Liwayway. Isang numero na hindi pamilyar. Sinagot niya ito, naka-loudspeaker. Isang boses ng lalaki ang narinig mula sa kabilang linya. Good morning, am I speaking with Doña Liwayway Santiago? Yes, this is she. Ako po si Ate. Palma, tumawag po sa amin ang isa sa mga dati ninyong private investigator. Nabanggit ninyo sa kanya ang tungkol sa isang locket na pilak na may larawan ni Mr. Ignacio Santiago. Napahawak sa kanyang dibdib si Doña Liwayway. Opo, bakit? Kasalukuyan din po kasi naming hinahanap ang posibleng tagapagmana niya. May impormasyon po kaming natanggap. Naghahanap din kami ng isang bata na may apelyidong Santiago. Ang mga salitang apelyidong Santiago
ay umalingaw-ngaw sa loob ng salas, nag-iwan ng bigat sa hangin na kayang hiwain ng kutsilyo. Si Dalisay ay lalong namutla, ang mga matay nanlalaki sa takot. Si Hiraya naman, na nakikinig mula sa may pintuan ng kusina, ay walang maintindihan, ngunit nararamdaman niya ang kahalagahan ng sandaling iyon. Attorney. Nanginginig ang boses na sabi ni Doña Liwayway sa telepono, "Pumunta kayo dito. Ngayon din. May kailangan kayong makita." Hindi nagtagal, isang itim na kotse ang huminto sa tapat ng Villa Sinag. Bumaba mula rito ang isang binatang lalaki na nasa mga 30 anyos, matangkad, nakasuot ng formal na barong at may dalang itim na briefcase. Ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng talas at simpatiya. Sa loob ng silid-aklatan ni Doña Liwayway, inilatag ang lahat ng piraso ng palaisipan, ang locket, ang questionableng birth certificate, ang kwento ni Hiraya, at ang paninindak ni Dante. Tinitigan ni Attorney Palma ang larawan sa locket. "Walang duda, Donya. Ito nga si Sir Ignacio." Pagkatapos ay sinuri niya ang birth certificate, gaya ng sinabi ni Miss Diwa. Ito ay kahina-hinala, posibleng peke o inaltera. Kung ang ama ng bata ay si Sir Ignacio, dapat ay Santiago ang apelyido niya. Tumingin si Doña Liwayway kay Hiraya na tahimik na nakaupo sa isang tabi. Ang kanyang puso ay pinaghalong tuwa at sakit. Tuwa dahil sa pag-asang natagpuan na niya ang nawalang dugo ng kanyang anak, at sakit dahil sa pagsisisi. Kung hindi niya lang sana itinaboy si Ignacio noon, Attorney Palma. Sabi niya, puno ng determinasyon. "Gawin niyo ang lahat. Kailangan nating malaman ang katotohanan." Ang unang hakbang, sabi ni Isagani, ay ang kumuha ng court order para sa isang DNA test. Ngunit para magawa iyon, kailangan nating patunayan na may probable cause. Ang testimonya ninyo tungkol sa locket at ang irregularidad sa birth certificate ay malaking tulong. Ang balitang may abogado ng kasama si Doña Liwayway ay mabilis na kumalat sa Baryo Abo. At gaya ng apoy, nakarating ito kay Dante sa pamamagitan ng isang tsismosang kapitbahay. "Ano? Abogado?" Halos mabasag ang bote ng alak sa kamay ni Dante. Akala ng matandang yon kaya niya akong takutin. Pera lang ang katapat niyan. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may bakas ng takot. Kung totoo ngang kadugo ng mayaman na matanda si Hiraya, mawawala sa kanya ang kanyang ATM. Mas masahol pa, baka siya pa ang makulong. Hindi siya papayag. Nang gabing iyon, umuwi siyang may dalang pagkain, isang supot ng pansit at 2 bote ng soft drinks. Isang bagay na hindi niya kailanman ginagawa. "Dalisay, mga anak, kain na," malambing niyang sabi, na ikinagulat ng lahat. Habang kumakain, sinimulan niya ang kanyang plano. "Dalisay, naawa na ako sa inyo dito sa Maynila. Ang gulo, ang hirap ng buhay. Naalala ko, sabi mo gusto mong umuwi sa probinsya natin sa Hagonoy, di ba? Para makalanghap ng sariwang hangin ang mga bata." Nag-aalangan si Dalisay. "Pero Dante, paano si Hiraya? Ang trabaho niya? Huwag mong alalahanin yan," sabi ni Dante, sabay akbay sa kanya. "1 linggo lang naman tayo doon. Bakasyon. Pagbalik natin, mas malakas na kayo. Sige na, mahal, para sa mga bata." Ang salitang mahal ay isang lason na may matamis na pambalot. Alam ni Dalisay na may masamang balak si Dante, ngunit ang takot niya rito ay mas matimbang kaysa sa kanyang pagdududa. Paano siya tatanggi? "Sige," mahina niyang sagot. "Mabuti. Aalis tayo mamayang hating gabi para hindi mainit ang biyahe," nakangising sabi ni Dante. At para sorpresa, wag na nating sabihin kay Hiraya. Susunatin na lang natin siya. May intindihan niya yon. Hating gabi.
isang malakas na ulan ang bumuhos sa buong Kamaynilaan. Nagising si Hiraya dahil sa tunog ng umaandar na motorsiklo. Sumilip siya sa bintana ng kanyang kwarto sa mansyon. Sa kalsada sa labas ng Villa Sinag, sa ilalim ng ilaw ng poste, natanaw niya ang isang pamilyar na motorsiklo. Nakasakay dito si Dante. Sa likod niya, yakap-yakap si Dalisay. At sa sidecar, ang dalawa niyang kapatid na mahimbing na natutulog, nababalutan ng kumot. Hindi niya narinig ang kanilang usapan. Ngunit nakita niya ang pag-aalinlangan sa mukha ng kanyang ina. Nakita niya itong lumingon sa direksyon ng mansyon na para bang nagpapaalam. Naramdaman ni Hiraya na may mali. Isang matinding kaba ang gumapang sa kanyang dibdib. Bakit sila aalis nang hindi siya kasama? Bakit sa gitna ng gabi? Tumakbo siya palabas ng kanyang kwarto, pababa ng hagdanan. Hindi na niya ininda ang dilim o ang takot na baka magising si Lola Liwayway. Binuksan niya ang pinto. "Inay!" Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nilamon ng malakas na buhos ng ulan at ng ugong ng motorsiklo. Tumakbo siya palabas ng gate. Sa gitna ng kalsada, ang kanyang mga paa ay walang sapin. Ang damit niyang pantulog ay basang-basa. Nakita niya ang papalayong ilaw ng motorsiklo. "Inay, huwag niyo po akong iwan." "Inay." Sumigaw siya ng buong lakas, puno ng sakit at pagkalito. Ngunit ang motorsiklo ay hindi huminto. Nagpatuloy lang ito sa pag-andar, hanggang sa ang pulang ilaw nito ay tuluyan ng nilamon ng dilim at ng walang tigil na ulan. Naiwan si Hiraya na nakaluhod sa gitna ng kalsada, umiiyak, nanginginig sa ginaw, at sa pakiramdam na siya'y tuluyan ng iniwan. Ang imahe ng papalayong motorsiklo ay paulit-ulit na naglalaro sa isipan ni Hiraya. Bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang balat ay tila maliliit na karayom ng sakit at pag-iisa. Iniwan na siya. Iyon ang tanging salitang umiikot sa kanyang utak. Iniwan siya ng kanyang ina. Naramdaman niya ang isang mainit na kumot na ibinalot sa kanyang nanginginig na katawan. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya ang nag-aalalang mukha ni Doña Liwayway may hawak na payong. "Halika na sa loob, apo," mahinang sabi ng matanda. Sa unang pagkakataon, ang salitang apo ay lumabas sa bibig nito ng natural, hindi dahil sa hinala, kundi dahil sa purong pagmamalasakit. "Magkakasakit ka." Dinala ni Doña Liwayway si Hiraya sa loob, pinunasan ng basang buhok at binihisan ng tuyong damit. Ngunit si Hiraya ay tulala. Ang mga matay walang buhay. Hindi siya nagsasalita. Hindi na siya umiiyak. Para siyang isang manikang nabasag. "Hindi kanya iniwan, Hiraya," sabi ni Doña Liwayway, habang hinahaplos ang buhok ng bata. Itinakbo siya. Itinakbo sila ni Dante. "Kasalanan ko po." Sa wakas ay bulong ni Hiraya. "Kung hindi po ako nagpumilit na mag-aral, kung hindi po kayo dumating, sana, pokasama, kopasila." "Shh! Huwag mong sabihin yan," mariing sabi ng matanda. "Walang may kasalanan dito kundi ang kasakiman ng lalaking iyon. At hindi tayo titigil hanggat hindi natin sila nababawi." Kinaumagahan, si Attorney Isagani Palma ay dali-daling pumunta sa Villa Sinag. Ang kanyang mukha ay seryoso at determinado. Ang pagtakas ni Dante kasama ang pamilya ay hindi lang isang simpleng pag-alis, ito ay obstruction of justice. "Kailangan nating kumilos ng mabilis," sabi ni Isagani habang kausap si Doña Liwayway. Si Hiraya ay nakaupo sa tabi, nakikinig ngunit tila wala sa sarili. This is no longer just about financial abuse. This is kidnapping and child endangerment. Ang unang hakbang ni Isagani ay ang bumalik sa Baryo Abo. Noong una, takot ang sumalubong sa kanya. Walang gustong magsalita laban kay Dante. Kilala nila ito bilang isang basagulero at mapaghiganti. "Pasensya na, sir. Ayaw po naming madamay," sabi ng isang tindera. "Wala po kaming nakita. Wala po kaming narinig," sabi naman ng isang tambay. Ngunit hindi sumuko si Isagani.
Nilapitan niya ang matandang babae na si Aling Nena, ang may-ari ng tindahan sa palengke kung saan pinagtratrabaho ni Dante si Hiraya. Aling Nena, pakiusap ni Isagani. Nakita niyo po ang mga pasa ni Hiraya, hindi po ba? Narinig niyo kung paano niya sinisigawan ng bata. Kung hindi po tayo maglalakas ng loob, habang buhay na lang po silang magiging biktima. Nag-aalangan si Aling Nena. Ngunit pagkatapos ay tumingin siya sa sarili niyang mga apo na naglalaro sa di kalayuan. Bumuntong hininga siya. Sige, attorney. Sasabihin ko ang lahat ng nalalaman ko. Ang testimonya ni Aling Nena ang naging unang domino na bumagsak. Sumunod na rin ang ilan pang kapitbahay na naawa kay Dalisay at sa mga bata, nakuha ni Isagani ang mga kwento ng paninigaw, pagbabanta, at ang laging paghingi ng pera ni Dante. Ang pinakamalaking ebidensya ay nagmula sa isang lumang cellphone na naiwan ni Dalisay. Ibinigay ito ni Hiraya kay Isagani. Nang buksan nila ito, nakita nila ang isang litanya ng mga text message mula kay Dante. Ibigay mo sa akin ang sweldo ni Hiraya, kundi malilintikan kayo sa akin. Subukan mong magsumbong. Sisirain ko ang buhay niyo. Huwag kang magkakamaling kausapin ang matandang yan. Hawak ang mga testimonya at ang mga text message, agad na naghain si Attorney Isagani Palma ng petisyon sa Family Court. Hinihiling nila ang isang temporary protection order at ang agarang pagbabalik ng kustodiya ni Hiraya kay Doña Liwayway bilang pansamantalang guardian habang isinasagawa ang investigasyon sa tunay nitong pagkatao. Lalaban tayo, Hira, sabi ni Isagani sa bata bago siya umalis sa mansyon. Ibinigay niya ang isang maliit na ngiti. Pangako, ibabalik natin ang nanay mo. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 araw, isang kislap ng pag-asa ang muling nakita sa mga mata ni Hiraya. Samantala, sa isang malayong baryo sa probinsya ng Hagonoy, nakarating ang isang sulat mula sa korte. Isang opisyal ng barangay ang nag-abot nito kay Dante habang nag-iinuman sila sa isang tindahan. Binuksan ito ni Dante habang binabasa ang mga salitang subpoena at hearing for temporary protection order. Ang kanyang mukha ay nag-iba ng kulay, nagngangalit ang kanyang mga bagang. Nilukot niya ang papel at ibinato ito sa pagmumukha ni Dalisay na kasalukuyang naglalaba sa di kalayuan. Akala nila matatalo nila ako? Nanggagalaiting sigaw niya. Sapat na para marinig ng mga tsismosang kapitbahay. Maghintay lang sila sa korte. Tignan natin kung sino ang papanigan ng huwes kapag nalaman nilang ang ina ng batang yan ay isang sinungaling. Ang araw ng unang pagdinig ay dumating na may kasamang mabigat na tensyon. Ang pasilyo ng family court ay tahimik at malamig. Bawat yabag ay umieko na parang martilyo. Si Hiraya ay nakaupo sa isang mahabang bench sa pagitan ni Doña Liwayway at ni Attorney Isagani. Suot niya ang pinakamatinong bestida na ibinili para sa kanya ni Lola Liwayway. Ngunit ang kanyang mga kamay ay nanlalamig at ang puso niya ay kumakarera. Ito ang unang beses na makikita niyang muli si Dante mula noong gabing umalis sila. Magkahalong takot at galit ang nararamdaman niya. Takot sa kung anong kaya nitong gawin at galit para sa ginawa nito sa kanyang pamilya. Okay ka lang, Hira? Tanong ni Isagani. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Tumango lang si Hiraya, hindi kayang magsalita. Ilang sandali pa, bumukas ang pinto sa kabilang dulo ng pasilyo. Pumasok si Dante, kasama ang isang public attorney na mukhang pagod at walang interes. Ang itsura ni Dante ay malinis ngayon. Nakapolo shirt pa ito, tila nagpapanggap na isang responsableng tao. Ngunit nang magtama ang kanilang mga mata, isang mapanuyang ngiti ang ipinukol nito kay Hiraya, isang ngiting nagsasabing, "Wala kang laban sa akin." Napaiwas ng tingin si Hiraya at lalong humigpit ang hawak niya sa kamay ni Doña Liwayway. "All rise," anunsyo ng clerk of court. Pumasok ang lahat sa loob ng courtroom. Maliit lang ito, ngunit para kay Hiraya,
Ang silid ay parang isang malawak na entablado kung saan pagpapasyahan ng kanyang buong kinabukasan. Nagsimula ang pagdinig. Unang nagsalita si Attorney Isagani. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. Bawat salita ay may bigat at kapangyarihan. Inilatag niya ang mga ebidensya, ang mga testimonya ng kapitbahay, ang mga litrato ng pasa ni Hiraya, nakuha ni Diwa Cruz noon, ang mga text message, at higit sa lahat, ang biglaang pag-alis ni Dante kasama si Dalisay at ang mga bata. Your Honor, sabi ni Isagani, this is a clear case of economic abuse, psychological manipulation, and child endangerment. We are petitioning for a temporary protection order to ensure the safety of the child, Hiraya, and for the respondent, Mr. Dante Marasigan, to be compelled to return her mother and siblings. Nang si Dante na ang tinanong, sunod-sunod ang kanyang mga pagsisinungaling. Hindi po totoo yan, Your Honor. Sabi niya, umaarteng naapi. Mahal na mahal ko po ang pamilya ko. Ang perang kinukuha ko kay Hiraya ay para naman po sa pagkain naming lahat. At umuwi po kami ng probinsya para magbakasyon. Matagal na po naming plano yon. Kung gayon, Mr. Marasigan, salo ni Isagani, bakit hindi ninyo isinama si Hiraya? Bakit sa hating gabi kayo umalis ng walang paalam? Natigilan si Dante. Kasi po, ayaw naming maistorbo ang trabaho niya. Mahalaga po sa amin ang trabaho niya o mahalaga sa inyo ang pera mula sa trabaho niya? Matalas na tanong ni Isagani. Objection, Your Honor. Badgering the witness. Sabad ng abogado ni Dante. Sustained, sabi ng hukom. Nagpatuloy ang palitan ng tanong at sagot. Pilit na iginigiit ni Dante na si Dalisay ang may gustong umalis at siya ay isang mabuting kinakasama. Sinubukan pa ng abogado niya na palabasin na si Dalisay ay isang pabayang ina na basta na lang iniwan ng kanyang anak. Ang kliyente ko po ay isang biktima dito, Your Honor. Biktima ng isang ina na mas pinili ang sariling kaligayahan kaysa sa kanyang anak. Sabi ng abogado, ang mga salitang iyon ay parang mga suntok sa sikmura ni Hiraya. Hindi totoo yon. Mahal siya ng nanay niya. Habang pinapanood ang pagsisinungaling ni Dante, unti-unting nawawala ang pagtitimpi nito. Ang kanyang mga sagot ay nagiging pabara at ang kanyang mga kamay ay nakakuyom na. Lalo siyang naiipit sa mga tanong ni Isagani na puno ng lohika at ebidensya. Mr. Marasigan, totoo ba na pinunit ninyo ang test paper ng batang ito? Hindi totoo yan, pero ayon sa testimonya ni Aling Nena, ikinwento mismo ito sa kanya ni Hiraya habang umiiyak. Nagsisinungaling ang bata. Bakit siya magsisinungaling? Ano ang kanyang motibo? Hindi makasagot si Dante. Napapalibutan na siya. Ang kanyang mga kasinungalingan ay unti-unti nang bumabagsak. Sa desperasyon, ang kanyang tingin ay napunta kay Hiraya na nakatitig sa kanya ang mga matay puno ng akusasyon. Doon, sa harap ng hukom, sa harap ng lahat, sumabog si Dante. Ang kanyang pagpapanggap ay nawala at lumabas ang tunay niyang kulay. Anong alam ng batang yan? Sigaw niya, sabay tayo at duro kay Hiraya. Ang kanyang boses ay umalingaw sa buong silid, puno ng galit at pagkasuklam. Tumingin siya sa hukom, pagkatapos ay kay Doña Liwayway, na para bang ipinapahayag ang kanyang huling alas, ni hindi nga siya tunay na anak ni Dalisay. Ampon lang yan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa courtroom. Ang lahat ay natigilan. Si Doña Liwayway ay napahawak sa kanyang dibdib. Si Attorney Isagani ay nanlaki ang mga mata. At si Hiraya, para siyang binuhusan ng nagyeyelong tubig, ang mga salita ni Dante ay tumagos sa kanyang puso na parang isang matalim na punyal, nag-iwan ng isang sugat na mas malalim kaysa sa lahat ng sakit na naramdaman niya. Ang sigaw ni Dante ay nanatiling nakabitin sa hangin, isang lason na unti-unting kumakalat sa buong silid.
Si Hiraya ay hindi kumikilos, hindi kumukurap. Ang mga salitang ampon lang yan ay paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan. Sinisira ang pundasyon ng buong pagkatao niya. Si Inay Dalisay, hindi niya tunay na ina. Ang lahat ba ay isang kasinungalingan? Order in the court! Order! Malakas na pukpok ng hukom sa kanyang gavel. Mr. Marasigan, control yourself or I will hold you in contempt. Ngunit huli na ang lahat. Ang bomba ay naibagsak na. Agad na tumadyo si Ate Isagani, Your Honor. In light of the respondent's shocking admission, which may or may not be true, we move to suspend the hearing. This revelation fundamentally changes the nature of this case. We need time to verify this claim and locate the child's mother, Dalisay Lagdameo, who is now an even more critical witness. Pumayag ang hukom. Itinakda ang susunod na pagdinig makalipas ang 2 linggo. Habang palabas ng courtroom, ang lahat ay tila gumagalaw sa slow motion para kay Hiraya. Ang mga bulungan ng mga tao, ang galit na mukha ni Dante habang kinakausap ng kanyang abogado, ang mahigpit na hawak ni Lola Liwayway sa kanyang kamay, lahat ay tila malayo at malabo. Sa kotse, walang nagsasalita. Si Hiraya ay nakatingin lang sa bintana. Pinapanood ang pagdaan ng mga gusali at mga tao na parang mga anino. Is this a game changer, Gani? Basag ni Doña Liwayway sa katahimikan. This changes everything, Doña. Seryosong sagot ni Isagani. Kung hindi si Dalisay ang tunay na ina, mas lumalakas ang kaso natin para sa kustodiya. Ngunit mas nagiging komplikado rin ang lahat. Sino ang tunay na mga magulang ni Hiraya? Bakit siya napunta kay Dalisay? At nasaan si Dalisay ngayon? We need to find her. Siya lang ang makakasagot sa lahat ng ito. Sa Villa Sinag, dinala ni Doña Liwayway si Hiraya sa hardin. Umupo sila sa isang bench na nakaharap sa mga rosas. Hira, mahinang sabi ng matanda, anuman ang malaman natin, anuman ang katotohanan, hindi magbabago ang pagtingin ko sa'yo. Naiintindihan mo ba? Hindi sumagot si Hiraya. Paano kung totoo ang sinabi ni Dante? Kung ganoon, sino siya? Saan siya nanggaling? Ang locket na bigay daw ng kanyang ama, isa rin bang kasinungalingan? Ang sagot sa mga tanong na iyon ay nasa isang liblib na baryo sa Hagonoy, sa loob ng isang maliit na kubo, kung saan ang hangin ay puno ng takot. Nalaman ni Dalisay ang nangyari sa korte mula sa isang kapitbahay na nakarinig ng kwento mula sa kamag-anak ni Dante. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay nabunyag na. Ang pangakong binitiwan niya sa kanyang ate ay nasira na. Flashback. 15 taon na ang nakalipas. Sa isang maliit na kwarto ng pampublikong ospital, nakahiga ang ate ni Dalisay na si Amara, nang hihina matapos isilang ang isang malusog na sanggol na babae. Si Amara, isang simpleng labandera, ay umibig sa isang binatang pintor na mayaman, si Ignacio Santiago. Itinago nila ang kanilang relasyon dahil sa pagtutol ng pamilya ng lalaki. Dalisay, kapatid ko, hirap na sabi ni Amara, habang hawak ang kamay ng sanggol. Pangako mo sa akin, aalagaan mo si Hiraya. Ang pangalan ay pinili ni Ignacio mula sa isang lumang kwento, Hiraya, ang bunga ng mga pangarap. Ate, gagaling ka, umiiyak na sabi ni Dalisay. Umiling si Amara, huwag mong hahayaan na kunin siya ng mga Santiago. Palalakihin mo siyang malayo sa kanila. Palalakihin mo siyang sayo. Pangako mo sa akin, Dalisay. Iyon ang huling habilin. Namatay si Amara dahil sa komplikasyon. At si Dalisay, sa kanyang pagdadalamhati at sa pagnanais na tuparin ang pangako, ay ginawa ang lahat para itago si Hiraya. Pinalitan niya ang mga detalye sa birth certificate. Lumipat sila ng lugar.
Itinuring niyang parang tunay na anak ang pamangkin at itinago ang katotohanan sa loob ng 10 taon. End of flashback. Ngayon, ang lahat ay gumuho na. Gabi na. Si Dante ay umuwing lasing at galit na galit. Isinumbat niya kay Dalisay ang lahat. Ang pagtakas, ang pagtawag ng abogado. "Kasalanan mo to lahat!" Sigaw niya, sabay tulak kay Dalisay. Napaupo si Dalisay sa sahig. Sa sandaling iyon, isang bagay sa loob niya ang nagbago. Ang takot na kinimkim niya sa loob ng maraming taon ay napalitan ng isang maliit na ningas ng galit. Ito na ang katapusan. Pagod na siyang matakot. Kinabukasan, habang si Dante ay natutulog pa, naglakas loob si Dalisay. Kinuha niya ang cellphone ng kapitbahay at sa tulong nito, idinial niya ang numerong nakita niya sa business card na naiwan noon ni Attorney Isagani kay Hiraya. Nanginginig ang kanyang kamay habang itinataas ang telepono sa kanyang tainga. Sumagot si Isagani sa unang ring. Isang mahinang tinig, basag sa takot at pagod, ang narinig mula sa kabilang linya. "Hello? Attorney Palma?" Sabi ni Dalisay. Si Dalisay po ito. Napatayo si Isagani mula sa kanyang upuan. "Tulungan niyo po ako. Gusto ko nang tumakas." Ang boses ni Dalisay sa telepono ay halos isang bulong, puno ng desperasyon. Agad na kumilos si Attorney Isagani. "Nasaan po kayo ngayon, Ginang Dalisay? Huwag po kayong mag-alala. Tutulungan po namin kayo," kalmado ngunit mabilis na sabi ni Isagani. "Kailangan po namin ng eksaktong lokasyon ninyo. Nasa Barrio San Roque po kami, sa Hagonoy. Sa may tabi po ng malaking puno ng akasya sa may kanto." Nanginginig na paliwanag ni Dalisay. Pero natatakot po ako kay Dante. Hindi niya po ako basta-basta paaalising buhay dito." "Okay, makinig po kayo ng mabuti," sabi ni Isagani. "Huwag po kayong gagawa ng kahit anong kahinahinala. Mag-ipon po kayo ng lakas. Mamayang gabi, susunduin namin kayo. Tatawagan ko po si Miss Diwa Cruz ng DSWD. Magpapadala kami ng sasakyan. Basta't maging handa po kayo." Maghapon, si Dalisay ay gumanap na parang walang nangyari. Naglaba siya, nagluto, at inalagaan ang mga anak. Ngunit sa loob-loob niya, ang kanyang puso ay kumakabog na parang tambol sa digmaan. Bawat galaw ni Dante ay kanyang pinagmamasdan. Bawat pagtaas ng boses nito ay nagpapakaba sa kanya. Pagdating ng gabi, gaya ng dati, umalis si Dante para makipag-inuman. Ito na ang pagkakataon ni Dalisay. "Mga anak, maglalaro tayo." Bulong niya sa dalawa niyang anak na maliliit. "Maglalaro tayo ng taguan. Kailangan nating maging sobrang tahimik para hindi tayo mahanap ng halimaw, okay?" Tumango ang mga bata. Hindi lubos na nauunawaan ang panganib ngunit nakikita ang seryosong mukha ng kanilang ina. Dahan-dahan, lihim na inimpake ni Dalisay ang ilang damit sa isang maliit na bag. Kinuha niya ang lahat ng perang na itago niya, ilang lukot na 100 piso. 10:00 ng gabi. Isang text message ang dumating mula sa numerong ibinigay ni Isagani. "Papunta na kami. 30 minuto. Maghintay sa kanto." Nanginig ang buong katawan ni Dalisay. Oras na. Ginising niya ang kanyang mga anak. "Halina, mga anak. Dahan-dahan lang, parang mga magnanakaw sa sarili nilang pamamahay." Tahimik silang lumabas sa pintuan sa likod bahay. Ang bawat kaluskos ng dahon, bawat tahol ng aso sa malayo ay nagpapatindig ng kanyang balahibo. Naglakad sila sa madilim na eskinita, patungo sa kantong sinasabi. Ang tanglaw lang nila ay ang buwan na sumisilip sa mga ulap. Nakarating sila sa ilalim ng puno ng akasya. Nagtago sila sa likod nito, naghihintay. 5 minuto, 10 minuto. Bawat segundo ay parang isang oras. Bigla, isang pamilyar na tunog ang kanyang narinig. Ang ugong ng motorsiklo ni Dante. Papalapit. At mabilis ang takbo. Nalaman niya paano
Niyakap ni Dalisay ang kanyang mga anak. "Huwag kayong maingay. Parating na ang halimaw." Bulong niya. Pinipigilan ang sariling pagtangis. Huminto ang motorsiklo ilang metro lang mula sa kanila. Bumaba si Dante. Lasing ito at galit. "Dalisay, lumabas ka riyan. Alam kong nandyan ka lang, hayop ka." Hindi kumibo si Dalisay. Tinakpan niya ang bibig ng kanyang mga anak. "Nagsusumbong ka sa mga abogadong yon? Akala mo makakatakas ka sa akin. Papatayin kita. Dalisay, papatayin ko kayo." Naglakad si Dante papalapit sa puno. Kinakapa ang dilim. Ang puso ni Dalisay ay halos tumalon palabas ng kanyang dibdib. Ito na ang katapusan nila. Bigla, dalawang matulis na ilaw ang tumutok sa kanilang direksyon. Isang puting van ang mabilis na huminto sa tabi nila. Bumukas ang pinto. "Dalisay! Dito!" Sigaw ng isang babae, si Diva Cruz. Walang pag-aalinlangan, itinulak ni Dalisay ang kanyang mga anak papasok sa van. Aakyat na sana siya nang bigla siyang habulin ni Dante. Hinablot nito ang kanyang braso. "Saan ka pupunta?" Sa isang iglap, ang lahat ng takot na naramdaman ni Dalisay sa loob ng maraming taon ay nag-alab at naging tapang. Buong lakas niyang kinagat ang kamay ni Dante. "Aray!" Mabilis na pumasok si Dalisay sa van. "Sige na, paandarin mo na." Humakis ang Fampales. Mula sa bintana sa likod, kitang-kita ni Dalisay si Dante na nakatayo sa gitna ng kalsada, naiiwan, sumisigaw ng mga pagbabanta at sumpa sa ilalim ng malamlam na ilaw ng buwan. Ang ulan ay nagsimulang pumatak. Tila hinuhugasan ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Napasandal siya sa upuan, humahagulgol. Hindi luha ng sakit, kundi luha ng kalayaan. Niyakap siya ni Diwa. "Okay na po kayo ngayon. Ligtas na kayo," sabi nito. Tumingin si Dalisay kay Diwa Cruz. Ang kanyang mga mata, kahit puno ng luha, ay nagliliyab ngayon sa isang bagong determinasyon. "Handa na po akong magsalita." Madaling araw kinabukasan, nang huminto ang puting van sa harap ng mansyon sa Villa Sinag. Ang ulan ay tumila na, nag-iwan ng sariwang amoy ng lupa at panibagong umaga. Naghihintay sa may pintuan si Doña Liwayway at Attorney Isagani. At sa likod nila, nakatayo si Hiraya, gising mula pa kaninang hating gabi, hindi mapakali sa paghihintay. Nang bumukas ang pinto ng van, ang unang nakita ni Hiraya ay ang dalawa niyang maliliit na kapatid. Pagkatapos ay isang babaeng pagod at sugatan. May mga pasa ito sa braso at ang kanyang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Ngunit sa kabila ng lahat, iyon pa rin ang mukha na kinagisnan niya, ang mukha ng kanyang ina. "Inay." Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Nang marinig ni Dalisay ang boses na iyon, lahat ng lakas na ipinunya sa loob ng nakaraang gabi ay tila nawala. Napahagulgol siya. Tumakbo si Hiraya. Walang tanong, walang paghuhusga. Niyakap niya ang ina, ang babaeng inakala niyang iniwan siya. Naramdaman niya ang pamilyar na init, ang pamilyar na amoy. Doon, sa yakap na iyon, naramdaman niyang muli siyang buo. Akala ko, poiniwan niyo na ako." Umiyak na sabi ni Hiraya. "Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako." Paulit-ulit na sabi ni Dalisay habang hinahaplos ang buhok ng bata. "Natakot ako. Sobrang natakot ako." Inalalayan sila ni Doña Liwayway papasok. Ang dalawang bata ay agad na inasikaso ng mga katulong, binigyan ng mainit na gatas at pagkain. Si Dalisay naman ay ginamot ni Diwa Cruz. Habang nilalagyan ng first aid ang kanyang mga galos, walang tigil ang pag-agos ng kanyang mga luha. Nang medyo huminahon na ang lahat, nagtipon sila sa salas. Si Dalisay, si Hiraya,
si Doña Liwayway, at si Attorney Isagani. Ito na ang sandali ng katotohanan. Tumingin si Dalisay kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay puno ng sakit at pagsisisi. Hiraya, anak. Nagsimula siya. Nanginginig ang boses. May kailangan kang malaman. Ang sinabi ni Dante sa korte. Totoo yun. Natigilan si Hiraya. Kahit inaasahan na niya, ang marinig ito mula mismo sa bibig ni Dalisay ay may ibang bigat, ibang sakit. Hindi mo ako tunay na ina, Hira. Kinuwento ni Dalisay ang lahat, ang tungkol sa kanyang ate Amara, ang pag-ibig nito sa isang pintor na nagngangalang Ignacio Santiago, ang pangako bago ito mamatay, at ang kanyang desisyon na itago si Hiraya mula sa pamilyang hindi niya kilala. Ang tunay mong ina ay kapatid ko, sabi ni Dalisay habang patuloy ang pag-iyak. Patawarin mo ako. Ginawa ko lang ang lahat para tuparin ang hiling niya. Akala ko pinoprotektahan kita. Pero nagkamali ako. Ang pagtatago ko sa'yo ang naglagay sa'yo sa mas malaking panganib. Patawarin mo ako, anak. Pagkatapos ng kanyang pagsasalaysay, lumuhod siya sa harap ni Hiraya, ang mukha'y nakayuko sa sahig. Hindi mo ako ina, Hira, pero mahal na mahal kita. Higit pa sa buhay ko. Tinitigan ni Hiraya ang babaeng nakaluhod sa kanyang harapan. Ang babaeng nagpalaki sa kanya, nag-alaga sa kanya kapag may sakit siya, nagturo sa kanya kung paano magsulat ng kanyang pangalan. Hindi niya tunay na ina? Marahil, pero siya ang nag-iisang ina na kinilala niya. Lumuhod din si Hiraya. Hinawakan niya ang mga kamay ni Dalisay at itinaas ang mukha nito. Kayo pa rin po ang inay ko, sabi ni Hiraya, habang pinupunasan ang mga luha ng ina. Sa puso ko po, kayo ang inay ko. Nagkayakapan silang dalawa, isang yakap na puno ng kapatawaran, pag-unawa, at pag-ibig na mas matibay pa kaysa sa anumang ugnayan ng dugo. Si Doña Liwayway, na tahimik na nanonood sa isang tabi, ay hindi na rin napigilan ang kanyang mga luha. Nalaman niya na sa loob ng maraming taon, mayroon siyang isang apo na hindi niya alam, ngunit nalaman din niya na ang apong iyon ay lumaki sa pagmamahal ng isang babaeng handang isakripisyo ang lahat para sa kanya. Pagkalipas ng 2 linggo, sa pagpapatuloy ng pagdinig, ang korte ay nag-iba na ng itsura. Si Dalisay, sa tulong ni Attorney Isagani, ay buong tapang na tumayo. Bilang testigo, isinalaysay niya ang lahat ng pang-aabuso ni Dante at ang katotohanan sa likod ng pagkatao ni Hiraya. Si Dante, na wala ng alas na hawak, ay wala nang nagawa kundi ang magwala at magbanta, na lalo lang nagdiin sa kanya. Dahil sa mga bagong testimonya at sa pag-amin mismo ni Dalisay, ang hukom ay naglabas ng isang desisyon. Ang kaso ng kustodiya ay hindi na simple. Sabi ng hukom, nakatingin kay Hiraya. Pagkatapos ay kay Doña Liwayway. Mayroon tayong isang potensyal na lola at isang batang walang legal na patunay ng kanyang pinagmulan. Dahil sa mga bagong testimonya at pag-aalinlangan sa tunay na pagkakakilanlan ng bata, ipinag-uutos ng korte ang isang DNA test sa pagitan ni Hiraya Lagdameo at Doña Liwayway Santiago. Ang mga sumunod na araw ay puno ng pananabik at kaba. Ang proseso ng DNA test ay simple lang isang cotton swab na ipinahid sa loob ng pisngi ni Hiraya at ni Doña Liwayway. Ngunit ang resulta nito, ang magtatakda ng lahat para kay Hiraya. Ang resulta ay hindi na ganoon kahalaga. Nahanap na niya ang kanyang pamilya. Si Lola Liwayway, si Inay Dalisay, at ang kanyang mga kapatid. Sama-sama na sila ngayon sa Villa Sinag, sa ilalim ng isang bubong, ligtas at malayo kay Dante. Ngunit para kay Doña Liwayway, ang resulta ay ang huling piraso na bubuo sa kanyang nasirang puso. Isang hapon, habang naghihintay, naupo si Doña Liwayway sa tabi ni Hiraya sa hardin. Alam mo ba, apo, nagsimula ang matanda? Ang ama mo, si Ignacio,
Isa siyang mahusay na pintor. Ang paborito niyang ipinta ay ang pagsikat ng araw. Tumingin siya sa malayo. Palagi niyang sinasabi, "Nay, kahit gaano kadilim ang gabi, laging may pag-asang dala ang umaga." Sa unang pagkakataon, ikinuwento ni Doña Liwayway ang buong katotohanan. Tinutulan niya ang pag-iibigan ni Ignacio. At Amara hindi dahil sa pagiging mahirap nito, kundi dahil sa takot. Takot na baka iwan siya ng kanyang nag-iisang anak para sa ibang buhay. Ang kanyang pagiging makasarili, ang nagdulot ng lahat ng sakit. Patawarin mo sana ang lola, Hiraya. Patawarin mo sana ang mga pagkakamali ko. Umiiyak na sabi ng matanda. Hinawakan ni Hiraya ang kamay nito. Lola, sigurado po ako kung nasaan man po si Papa ngayon, masaya na po siyang makita tayong magkasama. Pagkalipas ng 1 linggo, dumating ang tawag mula kay Attorney Isagani. Donya, nasa akin na po ang resulta. Nagtipon silang lahat sa opisina ni Isagani. Ang puting sobre sa ibabaw ng kanyang lamesa ay tila mas mabigat pa sa ginto. Dahan-dahan itong binuksan ni Isagani. Binasa niya ang dokumento. At isang maliit na ngiti ang unti-unting sumilay sa kanyang mga labi. Tumingin siya kay Doña Liwayway. Tumango siya. Congratulations, Doña. 99.99% probability. She is your granddaughter. Isang malakas na hikbi ang kumawala mula kay Doña Liwayway. Hindi na niya napigilan ang sarili. Niyakap niya si Hiraya ng sobrang higpit na para bang sa yakap na yun niya ibinubuhos ang lahat ng taon ng pangungulila at pagsisisi. Apo ko! Apo ko! Paulit-ulit niyang sabi. Natagpuan na rin kita sa wakas. Niyakap din ni Hiraya ang kanyang lola. Sa wakas, naramdaman niya ang kumpletong pag-aari sa isang pamilya. May lola siya, may nanay-nanayan siya, may mga kapatid siya, at mayroon siyang isang ama na nagmamasid mula sa langit. Ang araw ng huling pagdinig ay dumating. Sa pagkakataong ito, ang courtroom ay puno ng kumpiyansa at pag-asa. Iniharap ni Attorney Isagani ang resulta ng DNA test. Iniharap niya ang mga testimonya ng pang-aabuso. At sa huli, si Dalisay mismo ang nagbigay ng kanyang madamdaming salaysay. Si Dante ay wala nang magawa. Ang kanyang mga kasinungalingan ay gumuho na. Ang kanyang abogado ay halos hindi na makapagsalita. Ang tanging nagawa na lang ni Dante ay ang magpakita ng galit at kawalan ng pagsisisi. Your Honor, it is clear. Pagtatapos ni Isagani sa kanyang argumento, we have a child who has found her true family and a man who has done nothing but exploit and abuse her. We ask for justice. We ask for protection. We ask for a new beginning for Hiraya. Pagkatapos ng ilang oras na deliberasyon, bumalik ang hukom. Ang buong silid ay natahimik. After careful consideration of all the evidence and testimonies presented, this court has reached a verdict. Tumingin ang hukom kay Dante. Mr. Dante Marasigan, you are found guilty of violating Republic Act 9262 or the Anti-Violence Against Women and Their Children Act. You are hereby sentenced to a minimum of 6 years imprisonment. Furthermore, a permanent protection order is issued. You are barred from coming within 500 meters of Hiraya Santiago, Dalisay Lagdameo, and her children for the rest of your life. Pagkatapos ay bumaling ang hukom sa kanila. The full legal custody of the child, Hiraya Santiago, is hereby granted to her biological grandmother, Doña Liwayway Santiago. The court also orders Doña Santiago to provide financial and educational support for Dalisay Lagdameo and her children, ensuring that all children will be sent to school. Pumukpok ang gavel. So ordered. Hustisya. Isang salita. Ngunit napakalaking ang kahulugan. Habang inilalabas ng mga pulis si Dante, napasulyap ito kay Hiraya. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Hiraya. Tinitigan niya ito pabalik, hindi ng galit, kundi ng awa.
Tapos na ang kapangyarihan nito sa kanya. Malaya na siya. Paglabas nila ng courtroom, sinalubong sila ng sikat ng araw. Lumapit sa kanya si attorney. Isagani, may inabot itong isang calling card. Isang foundation para sa mga batang biktima ng child labor. May mga bata ring katulad mo noon, Hira, nakangiting sabi ni Gani. Marami sila. Baka sa susunod, gusto mong tumulong. Kasama ko? Tiningnan ni Hiraya ang card, pagkatapos ay tumingin siya sa kanyang pamilya na masayang nag-uusap. Ngumiti siya. Opo, attorney. Gusto ko po. Ito na ang simula. Ang buhay sa Villasinag ay nagkaroon ng bagong kulay. Ang dating tahimik at malungkot na mansyon ay napuno ng tawanan at sigla. Ang dalawang kapatid ni Hiraya ay naghahabulan sa malawak na hardin, habang si Dalisay, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, ay natutong muling ngumiti ng walang takot. Tumupad sa kanyang pangako si Doña Liwayway. Isinular niya hindi lang si Hiraya, kundi pati na rin ang dalawang anak ni Dalisay sa isang disenteng pribadong paaralan. Tuwing umaga, ang mansyon ay abala sa paghahanda. 3 batang nakauniporme, sabay-sabay na kumakain ng almusal, sabay-sabay na sumasakay sa school service. Isang umaga, habang nag-aayos ng gamit si Hiraya para sa eskwela, nilapitan siya ni Dalisay. Anak. Mahinang sabi nito. Ang salitang anak ay may kasama pa ring bahagyang pag-aalinlangan na para bang humihingi pa rin ito ng permiso. Bakit po, inay? Nakangiting tanong ni Hiraya. Lumuhod si Dalisay para magpantay ang kanilang mga mata. Gusto ko lang ulit humingi ng tawad sa lahat ng kasinungalingan, sa lahat ng naging pagkukulang ko. Pinatigil ni Hiraya ang kanyang ina sa pamamagitan ng pagyakap dito. Inay, tapos na po yun. Ang mahalaga, magkakasama na po tayo ngayon at hinding-hindi ko po makakalimutan na kayo ang nag-alaga sa akin. Pero may utang pa rin ako sa iyo. At sa ate ko, sabi ni Dalisay, habang may kinukuha sa kanyang bulsa, isang maliit at kupas na litrato, ang larawan ng isang magandang babae na kamukhang-kamukha niya. Si Amara, ito ang tunay mong ina, Hiraya. Oras na para makilala mo siya. Magkahawak kamay nilang tiningnan ang larawan. Ito ang simula ng paghilom. Ang pagtanggap sa nakaraan para makabuo ng isang mas matatag na hinaharap. Hindi lang para sa kanila ang bagong simula. Nagdesisyon si Doña Liwayway na gamitin ang kanyang yaman at impluwensya para sa isang mas malaking layunin. Sa tulong ni attorney Isagani, itinatag niya ang Ignacio Santiago Foundation. Ang misyon nito, ang magbigay ng scholarship at legal na tulong sa mga batang biktima ng child labor at pang-aabuso, katulad ng dinanas ni Hiraya. Sa araw ng paglulunsad ng foundation, nagkaroon ng isang maliit na press conference sa hardin ng Villasinag. Naroon ang ilang mamamahayag at mga social worker, kasama na si Diwa Cruz. Tumayo si Doña Liwayway sa harap, katabi si Hiraya. Maraming taon akong nabuhay sa pagsisisi. Nagsimula ang matanda. Ang boses ay matatag. Ngunit ang pagdating ng aking apo, si Hiraya, ang nagturo sa akin na hindi pa huli ang lahat para bumangon at itama ang mga pagkakamali. Ang pundasyong ito ay hindi lang para alalahanin ang aking anak na si Ignacio. Ito ay para sa lahat ng mga Hiraya sa labas dyan, mga batang may pangarap na pinipilit patayin ng kahirapan at kalupitan. Sila ang bagong pagsikat ng araw. Sila ang bagong pag-asa. Pagkatapos ng kanyang talumpati, niyakap niya si Hiraya. Ang palakpakan ng mga tao ay masigabo. Kinabukasan, araw ng Sabado, tinupad ni Hiraya ang kanyang pangako kay Isagani. Sumama siya sa isang outreach program ng foundation sa isang komunidad sa Tondo. Sa una, nahihiya at kinakabahan si Hiraya. Ngunit nang makita niya ang mga batang payat, marungis
Ngunit ang mga matay nagniningning sa tuwing nakakahawak ng libro at krayola na wala ang lahat ng kanyang kaba. May isang batang babae na lumapit sa kanya. Marahil ay mga 7 taong gulang. Ayaw nitong makipaglaro. Nakaupo lang ito sa isang sulok. Yakap ang kanyang mga tuhod. Nilapitan siya ni Hiraya. Ako si Hiraya. Anong pangalan mo? Hindi sumagot ang bata. Alam mo ba, sabi ni Hiraya, dati, ganyan din ako. Takot akong magsalita. Takot akong mangarap. Pero may tumulong sa akin. Sabi nila, karapatan ko raw mangarap. Tumingin sa kanya ang bata sa unang pagkakataon. Gusto mong mag-drawing? Tanong ni Hiraya. Inaalok ang isang papel at isang pulang krayola. I-drawing mo ang pinakamalaki mong pangarap. Nag-aalangan man, kinuha ng bata ang krayola. Sa papel, gumuhit ito ng isang simpleng bahay, isang pamilyang magkakahawak kamay, at isang malaking araw na nakangiti. Mula sa di kalayuan, pinapanood sila ni Isagani. Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Alam niya, sa sandaling iyon, na si Hiraya ay hindi lang isang biktima na naligtas. Siya ay isang survivor na ngayon ay isa ng tanglaw ng pag-asa para sa iba. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Lumipas ang maraming taon. Ang mga buto ng pag-asa na itinanim sa hardin ng Villa Sinag ay lumago at namunga ng sagana. Ang entablado ng isang malaking unibersidad ay naliligo sa liwanag. Isa-isang tinatawag ang mga pangalan ng mga magsisipagtapos. With honors, from the College of Social Work and Community Development, Miss Hiraya Santiago. Isang dalaga, matangkad at puno ng kumpiyansa. Ang umakyat sa entablado, ang kanyang itim na toga, ay lalong nagbigay diin sa kanyang maningning na ngiti. Wala na ang bakas ng payat at takot na bata na unang tumapak sa Villa Sinag. Ang nasa harap ng lahat ngayon ay isang babaeng hinubog ng panahon, pinalakas ng mga pagsubok at binuo ng pagmamahal. Habang tinatanggap niya ang kanyang diploma, ang kanyang mga mata ay naglakbay sa hanay ng mga manonood. Sa unang hilera, naroon si Dalisay, humahagulgol sa tuwa, yakap-yakap ang kanyang 2 anak na ngayon ay mga teenager na rin. Sa tabi niya, ang 2 pang kapatid ni Hiraya na sina Maya at Pio na itinaas ang isang kartulinang may nakasulat, ATEA Hyra, proud kami sayo. At sa gitna, nakaupo sa wheelchair, naroon si Doña Liwayway Santiago. Ang dati matalas niyang mga mata ay malabo na. Ngunit ang pagmamahal at pagmamalaki sa mga iyon ay kasing liwanag ng araw. Mahina na siya, ngunit sinikap niyang makarating sa pinakamahalagang araw ng kanyang apo. Pagkatapos ng seremonya, sa gitna ng pagbati at mga yakap, dahan-dahang lumapit si Doña Liwayway kay Hiraya. May tulak na isang nurse. Sa nanginginig niyang mga kamay, may hawak siyang isang pamilyar na bagay. Ang locket na pilak, ngayon ay mas makintab at inayos na. Ang sabi ng ama mo, ang locket na ito ay simbolo ng mga pangarap na hindi natitinag. Mahinang sabi ni Lola Liwayway, ikaw ang katuparan ng pangarap na iyon, apo ko. Maingat niyang isinabit ang kwintas sa leeg ni Hiraya. Dalhin mo ito, Hiraya. Sa araw na ito, hindi lang apelyido mo ang ibinabalik ko sa iyo. Ipinagkakatiwala ko na rin sa iyo ang legasiya ng pangalang Santiago, isang legasiya ng pagtulong at pagbibigay pag-asa. Niyakap ni Hiraya ang kanyang lola. Salamat po, Lola. Salamat po sa lahat. Sa labas ng auditorium, sa ilalim ng isang puno ng nara, may isang lalaking matiyagang naghihintay. Si Attorney Isagani Palma, hindi na gaanong bata, ngunit ang mga mata ay mayroon pa ring parehong ningas ng idealismo. Congratulations, Hira! Bati niya. May ngiti sa labi. Salamat, Gani, sagot ni Hiraya. Sa paglipas ng panahon, ang tawagan nilang attorney at Hira ay naging mas personal. Sila ay naging magpartner.
hindi lang sa foundation, kundi maging sa mga pangarap. Handa ka na ba? Tanong ni Gani. Marami na ang naghihintay na kaso sa opisina. Marami pang Hiraya ang nangangailangan sa atin. Tumingin si Hiraya sa malayo. Sa papasikat na araw, ang hangin mula sa Iloilo, kung saan siya nag-internship, ay tila humahaplos pa rin sa kanyang pisngi. Ngumiti siya, isang ngiting buo at puno ng layunin. Handang-handa na ako. Ang kwento ni Hiraya Santiago ay hindi nagtatapos sa kanyang pagtatapos sa kolehiyo. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking paglalakbay. Ang Ignacio Santiago Foundation ay naging isa sa mga pinakarespetadong organisasyon sa bansa. Nakapagligtas ng libu-libong bata mula sa pang-aabuso. At bawat isang batang natutulungan nila, bawat isang batang muling natututong mangarap, ay isang patunay sa isang simpleng katotohanan na ang tunay na tahanan ay hindi laging matatagpuan sa dugong nananalaytay sa ating mga ugat, kundi sa mga pusong nagbibigay sa atin ng lakas upang harapin ang bawat bukas. Sa opisina ng foundation, isang staff ang nagbukas ng isang sulat. Galing ito sa malayong probinsya ng Hagonoy. Sulat mula sa probinsya ng Hagonoy. May isang batang babae daw po na 10 taong gulang na pinipilit magtrabaho. Kailangan daw po niya ng tulong. At dito po nagtatapos ang ating kwento. Ang kwento ni Hiraya, isang paalala na sa bawat isa sa atin, gaano man kahirap ang pinagdaanan, laging may puwang para sa paghilom at laging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Ang tunay na pagkakakilanlan ay hindi nasusukat sa apelyido o sa nakaraan, kundi sa kabutihan na pinipili nating gawin para sa ating kapwa. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakikinig. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kwentong ating pinagsaluhan ngayon. Kung mayroon po kayong mga saloobin o komento, o kung may mga uri ng kwento na gusto ninyong marinig sa susunod, huwag po kayong mag-atubiling i-comment sa ibaba. At syempre, kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag po kayong mag-atubiling i-like, i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At syempre, pindutin na rin po ang subscribe button para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating kwento. I-click nyo na rin po ang notification bell para kayo ang laging unang makarinig sa aming mga bagong upload. Muli, ito po ang inyong lingkod, nagpapaalam. Hanggang sa muli nating pagkikita sa isa na namang paglalakbay ng puso. Paalam.